natin, itong binahay na witness, tanim witness ni Risa Hontiveros. Tila may pekeng testigo umano sa kasong hinaharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC ayon kay Vice President Sara Duterte. Ang basehan niya ang nabasang salaysay ni alias Rene na nakasama nito sa isang safe house ang ilang tetestigo sa ICC. Nakaw, delikado. Nakatutok si Marisol Abduraman. Mula sa The Hague, Netherlands, may aligasyon si Vice President Sara Duterte tungkol sa mga ihaharap na saksi sa International Criminal Court laban sa amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi ng bise, tila meron daw kasama dito mga pekeng witness. Ang kanyang basehan, ang nabasa umano niyang affidavit ni Michael Morillo alias Rene, ang testigong iniharap sa Senado ni Senador Risa Hontiveros. Para din noon si Pastor Apollo Kibuloy at ang mag-amang Duterte. Pero kalaunan ay binawi ang kanyang mga sinabi sa pamamagitan ng isang video. Nabasa ko na yung affidavit niya bago pa man siya lumabas publicly, no? In fact, merong mga nakalagay doon na nakasama niya ang mga witnesses ko, no, ng ICC doon sa isang bahay kung saan siya pinatira ni Senator Hontiveros. Yan, ito ang matindi dyan. Okay? Una, ang pag-usapan natin, bago pa lumabas ito si alias Rene, nakita na ni BP Sara yung affidavit. Malaki pong pasabog yan. Malaki pong breaking news yan. Malaki po ang ibig sabihin niyan. Alam nyo po, para sa akin, matindi po ang hawak ni alias Rene na ebidensya. Gaya ng paulit-ulit ko pong sinasabi, hindi po nila kayang takutin si alias Rene. Sa katunayan, lahat na po halos nang hindi trip ni Hontiveros nireklamo sa NBI o nireklamo sa DOJ. Pero si alias Rene, hindi pa rin niya nirereklamo. Wala siyang planong idemanda. Dahil alam natin na hawak ni alias Rene ang mga ebidensya. At possibly, ako'y naniniwala in my opinion, etong si Risa, alam din niya kung ano ang hawak ni alias Rene. Kaya nga ang sabi ni alias Rene, na yung mga witnesses ay ibinahay din, pinatira din ni Risa Hontiveros sa kanyang bahay. Ang tinutukoy dito sa aking pagkakaalam ay yung condominium. Kasi nga, yun ang binabanggit ni alias Rene. Okay? Mapa-condominium ito o mapabahay, doon sila pinatira ni alias Rene. At hindi lang si alias Rene. Kasama po ang mga witnesses di umano sa ICC. Alam nyo, malaki ang kahulugan yan. Diba? Ibig sabihin, may punto po. Una, yung sinasabi ni alias Rene na ito ay malawakan. Na talagang paggiba sa mga Duterte. Napakalaki po nitong ebidensya na ito. Ibig sabihin, even sa usapin ng ICC, involved si Risa. At alam natin, pati si Marcos involved dyan. So dikit-dikit na po yan. At sinabi din ni alias Rene, pati si Torre involved dyan. Pati ang US involved dyan. So ito ay talagang malaking sindikato. Di umano o conspiracy para pagbabagsakin ang Duterte. Alam din naman natin na even Amerika ayaw kay Duterte. Bakit? Dahil hindi nila kayang hawakan sa liig. Even yung mga komunista galit sa mga Duterte. Bakit? Hindi nila kayang hawakan sa liig. So, itong patungkol kay alias Rene, ito'y nangangahulugan lang talaga na ito ay hindi lang about Pastor Kibuloy. Naging biktima lang si Pastor Kibuloy dahil doon sila kukuha ng witness. Meron nga kaming nababalitaan. Umiikot na daw sa Davao
At iniikot na po yung mga dating member ng KOJC na tiniwalag. Nawala na sa KOJC. Inaalok ng kung ano-ano. Di umano. Para gawin na namang tanim witness. Matakot po kayo. Huwag kayong papadulig sa pera. Because, eto, pag nagkamali kayo ng taya at inuna ninyo ang inyong pangarap na pera, lulubog kayo kasama ni Risa. Marami na pong hawak na ebidensya. Again, uulitin ko, yung sinabi ni BP Sara. Bago pa lumabas si alias Rene, alam na ni BP Sara. Matindi yun. So, paalala ko, sa mga dating member ng KOJC na ginagapang para gawing tanim witness, mag-iingat po kayo. Dahil, even si Kiko at si Bam, iniwan na si Risa Hontiveros. You could see that Risa is going down. Even yung mga kaibigan niya, iba yung mga kakampi niya, iniwan na si Risa. Tapos pupunta pa kayo dyan, magpapabola kayo dyan, magpapabudol kayo dyan, para sa ano, kapalit ng barya, tapos katakot-takot, makukulong kayo habang buhay. Mag-iingat po kayo. Huwag kayong papatukso sa konting pera. Baka magaya kayo kay Judas, lalo't lalo na kung kayo ay may Diyos. Dahil kung kayo ay may Diyos, makokonsensya kayo. Gaya ni Judas, nakonsensya, nagpakamatay. Mag-iingat po kayo dyan. Sinabihan ko din ng lawyer ni President Duterte no, na meron nga ang gano'n na statement sa yung witness against Pastor Kibuloy na ngayon ay nagsasabi na hindi totoo yung mga sinabi niya. Sinabi niya na nakasama niya sa tirahan mga witnesses ng ICC. Yan, mabigat yan, ha? Alam mo yung ano na yan? Kasi meron ako natatanggap. Hindi po natin alam ito kung ito ay may katotohanan. Pero ito ay hindi malayo sa posibilidad. Nakalat na ang video ni Risa Hontiveros. Ako sa tingin ko, malaki ang posibilidad, hawak na ni BP Sara. Kung ano man ang mangyari kay alias Rene, ano man ang gawin nila kay Pastor Kibuloy, ano man ang gawin niya doon sa mga susunod na witnesses, posible hawak na ni BP Sara ang mga video. I'm sure, in my opinion, maraming hawak na videos si alias Rene. At kung alam ni BP Sara, bago pa siya lumabas, alam na ni BP Sara about alias Rene, hindi kaya nag-uusap na sila? Hindi kaya naipasa na ni alias Rene yung video? We really don't know. One thing we know, naunang may nalaman si BP Sara bago pa lumutang si alias Rene. At hindi lulutang si alias Rene nang walang hawak na video, walang hawak na ebidensya. At kung kasama niya sa bahay yung mga witnesses na gagamitin laban sa mga Duterte diyan sa ICC, imposible ring walang hawak na video o ebidensya si alias Rene diyan. Kaya yan po, yung sinasabi ko sa inyo, yaang mga ginagapang, di umano na mga witnesses, gagawing tanim witness, huwag kayong sumugal dyan. Babagsak kayo. Hindi po pwede na makakaligtas kayo. Pagbagsak niyan, tingnan nyo, unti-unti na, iiwanan na yan si Risa. Dahil sa pangarap niya. Ako, posible. Maniniwala. Hindi lang si BP Sara ang may hawak ng mga videos
o mga ebidensya. Posibleng kalat na yan. So, even yung kaso dyan sa ICC, ipipresenta na po yan. At posibleng magamit itong mga ebidensya na ito. So mag-iingat lang po kayo. Ha? Alam nyo, nakakasama ng loob pag ito ay hindi iimbestigahan ng Senado. Dahil itong kay alias Rene, dapat imbestigahan ng Ethics Committee ngayong 20th Congress ng Senado. Dahil may kaugnayan po ito sa ICC. This is again not only about KOJC and Pastor Kibuloy. Ginamit po ang Senado, Senate hearing po ang ginamit dito. So dapat talaga imbestigahan nyo to, si Risa Ontiveros. Ang ICC. Aligasyon ni Murillo, binayaran umano siya noon para humarap sa pagdinig ng Senado, kaugnay ng mga pang-aabuso umano ng pastor. Sabi ng bise, seryoso ang aligasyon, kaya dapat daw maghain ng kaso si Murillo. It should be answered, no? Clearly kung ano ba talaga ang nangyari. And kung sa tingin ni alias Rene na dapat siya ay mag-file din ng kaso, ay dapat gawin niya din yon para nasasabi niya yung totoo sa loob ng korte at nakakasagot din ng maayos yung mga akusado sa loob din ng korte. Mamaya, i-discuss po natin yan, yung pagsasampa ng kaso ni alias Rene. Sa isang pahayag, sinabi ni Ontiveros na pinaninindigan niya ang kanyang mga sinabing kasinungalingan ang mga sinabi ng Murillo sa video. Kung meron daw bagong affidavit si Murillo na naglalaman ng mga kasinungalingan laban sa kanya at mga biktima ni Kibuloy, sa tingin niya, maaari siyang kasuhan ng perjury. Gusto rin malaman ni Ontiveros kung paano nakuha ni VP Sara ang salaysay ni Murillo. Ito okay. Dapat daw kasuhan ng perjury si alias Rene. Gawin mo na. Ang tagal eh. Yan nga ang inaantay ng taong bayan. We challenge you, Risa. Maglalabas ng ebidensya dyan. Kasuhan mo si alias Rene. Doon kayo mag-usap sa korte. Hindi ka naghahanap ng kakampi dyan sa NBI. Hindi naghahanap ka ng kakampi dyan sa DOJ. Kasuhan mo. Sige, go! Kasuhan mo ng perjury. At ang concern nito, I am also very, very curious kung paano nakuha ni BP Sara ang salaysay ni Michael ahead of his fake news video. Hindi mo na concern yun. Okay? Nakuha niya at kung nakuhawan ni BP Sara, wala ka na dun. Legal po yun. Pwedeng ibigay. Walang masama dun. Karapatan ni alias Rene ibigay ang mga hawak niyang ebidensya kay Risa, ay kay Sara. Karapatan ni alias Rene ibigay ang mga videos kay BP Sara. Baka naku-curious ka lang. Kasi gusto mong malaman kung gaano ang lalim ng tama sa'yo. Alam nyo, ito hindi, walang connection kay Risa Pero kasi, noong bata ako, hanggang nagkaedad na ako, 2 lang ang pinapanood kong channel. 2 lang ang hilig ko. NBA at saka crime investigation. Yan. Sa crime investigation, ito true story, hindi po yung mga istorya lang. Hindi yan Netflix. Yung talagang nangyayari. Okay? Mga nangyayaring investigasyon sa US o saan man sa mundo na may forensic, may ebidensya. Karamihan daw. According dito sa mga pinapanood kong crime investigation na totoong story, ang akusado ay babalik at babalik doon sa krimen na ginawa. Kasi gusto nila malaman kung gaano kalalim yung tama at ano ang alam ng otoridad at ang alam ng mga kung merong mga witnesses sa paligid na nakakita. In short, bigla akong napapaisip dito kay Risa.
Bakit siya curious? Ang datingan sa akin, alam nyo kung ano? Gusto niyang malaman kung gaano kalalim ang tama niya kay alias Rene. Gusto niyang malaman kung gaano ang hawak na ebidensya ni alias Rene. Isa lang masasabi ko, wait ka lang. Isa-isa na po yung maglalabasan. Katunayan, ngayon may lumabas na may alam si BP Sara bago pa lumabas si alias Rene. Bago pa ilabas ang kanyang video na tinawag niyang fake news. Para sa